Lampas bewang ang baha sa tabing ilog sa Bacoor, Cavite. Ayon sa isang residente, mabilis ang pagtaas ng tubig kasunod ng pag-ulang nagsimula kanina hapon. Malakas din ang ulan sa Cavitex, pasado alas 8 ngayong gabi. Bumagal pong usad ng mga sasakyan sa SLEX Magallanes northbound dahil sa gutter deep na baha. Isang lane lang ang nadaanan. Nag-anunsyo ang Pag-asa alas 8 ngayong gabi ng red rainfall warning sa Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Quezon Province. Ibig po sabihin nito, matinding pagbaha ang maaaring maranasan sa mga flood-prone area. Inanunsyo na rin ng Office of the Executive Secretary na walang pasok ang lahat ng antas ng paaralan sa buong Luzon bukas, October 25. Wala rin pasok ang matanggapan ng gobyerno sa Luzon maliban sa mga may kinalaman sa pagresponde sa sakuna. State of calamity na ang Cavite dahil sa matinding pagbahang dulot ng bagyong Christine. At tila naging dagat din ang ilang bahagi ng Batangas kung saan nalubog sa baha, pati ang isang ospital. Ating saksihan. Mala-waterfalls ang bagsak ng tubig sa Noveleta, Cavite na katabi pa naman ng tambak ng basura. Ang pinagmula nito ang umapaw ng Ilang-Ilang River. Mabilis tuloy na umangat sa abot baywang at abot dibdib ang baha sa gilid nito sa Barangay San Antonio 2 kasama ang sangkaterbang basura. Mabuti na lamang at kagabi pa nagsilikas ang karamihan sa mga residente. Hindi na po ang mapasok sa loob ng bahay. Dilubog na po ang bahay namin, pinasok na po yung tubig. Lumikas na rin ang mga residente sa tabing dagat at mga daluyan ng tubig sa Ternate. Nasa 500 pamilyang lumikas mula pa kagabi ayon sa Cavite PDRMO. Inaasahang darami pa yan. Ang malakas na ulan at baha na merwisyo rin sa mga motorista at commuter. Bumigat kasi ang trapiko sa iba't ibang highway sa probinsya. Sa tindi ng baha at ragasan ng tubig, hindi na mapasok ang bayan ng Calatagan, Batangas kanina na isang coastal town. Marami ang natrap sa baha at humihingi ng saklolo gaya sa Barangay Luksuhin. Ang ilang stranded sinundo gamit ang loader truck. Ayon sa MDRRMO, marami pang residente sa ibang lugar ang nananawagan ng rescue. Hanggang baywang din ang taas ng baha sa Bawan San Pascual Diversion Road na nag-iisang papasok ng Lemery. Ang AUV na ito lumutang na dahil hindi kinaya ang lalim ng tubig. Kinailangan itong hilahin ng mga residente patawid ng baha. Patuloy ang ragasan ng tubig kaya may peligro ng flash flood dahilan kung bakit maging ang mga 10-wheeler truck ay hindi na nagbabaka sakali. Kabi-kabila ang mga ipinopost na matinding baha sa Lemery. Sa Barangay Palanas, abot dibdib ang namaragas ang tubig, kaya humihingi ng tulong ang mga residente. Nagmistulan ng dagat sa halip na kalsada ang mga daanan. Napatigil tuloy pati sasakyan ng rescue. Nalubog sa baha pati ang Batangas Provincial Hospital. Pagpatak ng alauna ng hapon, pinasok na ng tubig ang emergency room at mga ward at hindi makalabas para bumili ng pagkain ng mga staff at pasyente. Iniakyat muna sila sa second floor. Hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang ospital. Kagabi pa nagsimula ang malakas na ulan at hangin at nagsungit pati mga alon. Kaya pagdating ng umaga, wasak na ang ilang mga bahay sa tabing dagat. Hindi na rin makapasok ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa bayan ng Lian. Malailog ang baha pati sa bayan ng Rosario at brownout na ayon sa ilang residente. Pahirap sa mga motorista ang pagpasok sa buong probinsya. Sa Star Tollway pa lamang sa Malbar, malakas ang buhos ng ulan kaya hirap maaninag ang highway. Sa ibaan, hindi na kayang dumaan ang mga maliliit na sasakyan dahil hanggang tuhod ang baha. Bandang alas 2 ng hapon, 4 na major roads na ng probinsya ang hindi na madaanan. Ganon din ang 4 na tulay. Mula sa Bawan hanggang Batangas Port lamang ang road network na nadaraanan. Bago magtanghali pa ang huling situational report ng Batangas PDRMO kaya posibleng nadagdagan pa ang halos 500 pamilyang nasa 34 na evacuation center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.